Good morning po sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Dahil Thursday na naman po, tayo pumuli ang magkakasama. Deaconess Abigail Cruz po, your devotion leader for today. Ang title po ng devotion natin ay Motivation in Mission. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. See with earthly eyes just what they want to see. You will see the things never done. You will know and recognize by simple childlike faith the priceless truth that others will deny. Say I'm just a man who'd like to dream his dreams. When others call a miracle a myth, you listen for eternity in moments as they pass. And you see with spirit eyes what others miss. Upon this rock, I'll build my kingdom, and on this rock, forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. This rock of revelation, I'll build a strong mighty nation, and it shall stand the storms of time upon this rock. If in the simple carpenter you see the Son of God, if you would choose to lose when you could
Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Patuloy po nating ipakasangkapan sa ating Diyos ang ating buhay sa ikalalawig, ikalalakas at ikasisigla ng kanyang katawan. Praise God po sa panibagong araw na kaloob niya sa atin, taglay ang ating buhay at kalakasan. Kamusta na po ang bawat isa? Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan, maging ang inyong mga mahal sa buhay. Sa diwa pong ito ay ating pagsalusaluhan ang salita ng ating Diyos na matatagpuan sa Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nais ko rin pong basahin sa wikang Tagalog. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Thank you, Lord po, sa kanyang mga salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa umagang ito. Ang iyong Holy Spirit po ang maramdaman ng bawat isa. Nasaan man po kaming dako, mangusap ka po sa aming buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Motivation in mission. Motivation awakens excitement, happiness, positive expectations, and positive energy. Sabi po ng isang quotes na nabasa ko po. Kamusta po ang ating motivation sa ating pagmimisyon? Nadarama po ba natin ang excitement at joy pag niyayaya tayo sa pagmimisyon o sa ating pagmimisyon mismo? Sana po ang makaganyak sa atin ay ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang ipinagagawa sa atin. Ano po ba yung pinagagawa sa atin? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Tayo po ay sinusugo ng ating Panginoong Hesus. Nawa ang heartbeat po ng ating Panginoong Hesus ay madama natin upang tayo ay magpatuloy ng may kasigasigan sa pagmimisyon. Sabi po sa verse 36 ng ating text, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kailangan po nating lahat ang ating Panginoon. Huwag nawa po nating hayaang sa atin lamang po huminto ang kagalakan at kapayapaan na naranasan natin sa Kanya, lalo't higit po ang kaligtasang kaloob niya. Tularan po natin ang ating Panginoong Hesus. Jesus was motivated by, una po, the joy set before Him. Sabi po, Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. John chapter 17 verse 24. Kagalakan niya na makasama ang lahat ng may pananampalataya. Nawa maging kagalakan din po natin na sa pagdating ng panahon, wala pong maiiwan. Tayo po ay sama-sama sa presensya ng ating Diyos. Pangalawa po, Jesus was motivated by a sense of purpose. Sinabi po sa kanila ni Jesus,
Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. John chapter 4, verses 34 to 38. Bigyan po tayo ng ating Diyos ng masunuring puso sa kanyang kalooban. We are created for a purpose po, at yun po ay ang tuparin ang kalooban ng ating Diyos sa ating buhay. Pangatlo po, Jesus was motivated by the love of His Father. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. John chapter 15, verse 9. Mga magulang, mga kapatid, mga anak sa Panginoong Hesus, tumingin lang po tayo kay Jesus at sa kanyang halimbawa for our motivation. Sa gayon, lagi po tayong susulong sa pagmimisyon na siya ay makilala ng lahat. Hindi po tayo hihinto sa gitna o sa kabila man ng mga pagsubok. Ang nais po ng kaaway, wag po tayong mag-move forward sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagmimisyon. Pero ang nais po ng ating Panginoong Hesus, magpatuloy po tayo. Sana po ang mapasaya natin ay si Jesus lang. Mapanindigan natin na sa bawat araw, isagawa ang kanyang pagmimisyon, ang pagmimisyon na iniuutos niya po sa atin bilang iglesia at bilang isang individual. Look to Jesus po for our motivation. Sabi po sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. At sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Kaya po, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Amen. Let us move forward in mission. Paano po? Look to Jesus for our motivation. Tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong halimbawa ng motivation, kung paano ka na-motivate, Panginoon, sa pagpapatuloy, sa paggawa ng kalooban ng Ama upang lahat kami ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Tulungan po ninyo kami na ma-motivate ng inyong pag-ibig, ng purpose ng pagkalikha ninyo sa amin at maging kagalakan namin na pagdating ng panahon kami ay sama-sama, Panginoon, sa iyong presensya. Wala pong maiiwan. Kagalakan po namin ito, Panginoon. Tulungan po ninyo kami at baguhin po ninyo kami patuloy sa aming mga kahinaan. Patawarin po ninyo kami. Kinikilala po namin ito, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Lord, sa sandali pong ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang ministry na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Tulungan niyo po kaming sumulong, Panginoon, at huwag umurong
sa iyong ipinagagawa sa amin. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kababaang loob. Salamat po, Lord, sa pagkatawag at pagkalikha ninyo sa bawat isa sa amin. At sa sandaling ito, Panginoon, dinadalangin naman po namin, Panginoon, ang bawat isa, ang may mga karamdaman, hipuin po ninyo at pagalingin, Panginoon. Ang mga nagdiriwang ng kaarawan, patuloy ninyong ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay. At gayon din po ang nagdiriwang ng anniversary, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang pagsasama at busugin ng iyong pag-ibig ang kanilang buong sambahayan. Ang lahat po ng gagawin namin ay ipinagkakatiwala namin sa inyo. Idinadalangin po namin ang aming bansa, pagpalain po ninyo ang aming mga leaders, maging Panginoon, ang buong mundo, ang kapayapaan, ang maghari, magmahalan kami, Panginoon, at magkasundo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again, happy birthday po sa lahat ng may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anniversary ng kasal. Kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag po ang ating mga friends. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. See you again next Thursday. God bless us all po.